po kayo dyan sa ating text na gagamitin para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi po dito sa verse 25 ng Isaiah chapter 14, "Kanino man ninyo itutulad ako upang makapagis sa kanya," sabi ng banal. "Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa linaw. Tinatawag niyo sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan, ay walang nagkukulang. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Diyos ang kakulan ko. Hindi mo ba na alaman? Hindi mo ba narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa. Hindi nanlalata o napapagod man. Walang makatarok ng kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at walang kapangyarihan ay ipinanalagana niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay ubos ng mga bumbuwan." 31, "Ngunit sila ang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y maiilandan na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisilakan at hindi mamihina." Tayo po'y manalangin. Dakilan namin Diyos, paspasan niyo po ang inyong mga salita na aming pag-aaralan. Bigay niyo po kami ng karunungan na maunawaan po sa ayon sa sinasabi po ninyo sa mga talata ng aming pag-aaralan. Pagpalain niyo po ito, maging kalakasan namin ito, at kaming mga nanghihina, bigay mo ng panibagong lakas, at kaming mga nawawalan ng pag-asa, ibigay niyo po, Panginoon, ng malaking pag-asa sa inyo. Ikaw nga po, ang Diyos, ang patuloy na mabigyan mo namin ng kataasan sa aming pong pag-aaral. Binabalik ko ang lahat ng ito sa inyo ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang ating pong pag-aaralan, walang katulad ang Panginoon. So, yung mga kinantaho natin, nakikita po ninyo na talagang sa mga lyrics pa lang po nun, nagbibigay na po ng pagpapakita at pagpapaunawa sa atin na ang Diyos po natin ay walang katulad. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, hindi na po mahirap para sa maraming tao ang manggaya. Di ba? So, madami na paraan para gawin po yun. Marami na po tayo napapanood sa mga social media tungkol sa mga nagko-cloning. Nakakamangha, dahil natatransform sa kanilang mga itsura yung mga gusto nilang gayahin. At sa sensya ay hindi na rin po ito imposible, lalo na sa mga matatalino o merong kakayanan na gumawa ng mga gawain kung sino yung gusto niyang gayahin. May mga mahuhusay na po sa medisina na talagang magugulat tayo, na talagang kopyang-kopya yung kanyang nilikha na gawin sa kanyang sensya sa nais niyang gayahin. Pero hanggang doon lang yun. No? Ang sabi sa talata na binasa natin, mga kapatid, sa verse 25, "Kanino nga ninyo itutulad ako upang makapagis ako niya?" Yan po ang sabi ng banal na Diyos. Mga kapatid, kung babasahin natin yung Isaiah chapter 40, bago po mag-verse 25, ang background po niyan ang Israel ay dumanas nito, sa panahon nito, ng matinding kahirapan at pagsubok sa kanila
Babylon. Dahil during that time, ang mga Israelita ay pinihag ng kalabang bansa nila na Babylonia. At dahil doon, kung bakit nagkaroon sila ng distress, ng affliction, ng hardship sa kanilang situation sa buhay, because hindi nila ho kinilala ang ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Kumbaga po nakita na nila yung lahat ng mga patunay, pinakita na sa kanila ang lahat ng mga bagay na dapat makumbinsi sila sa Diyos na pinaniniwalaan ng kanilang mga magulang ay hindi dapat magkaroon ng pagdududa, hindi nakita ng Diyos yun sa kanila. Kaya pinasya ng Panginoon na disiplinahin ang bayang Israel at mawala ang lahat ng mga nagdududa sa kanyang pagiging makapangyarihang Diyos. Yung mga natira at nabilanggo sa kamay ng kalabang bansa ng Babylonia, sila yung tinatawag na Regnant Israel, na sila yung hindi pinatay ng Diyos, kundi itinira ng Diyos dahil sila po yung naghihintay ng pag-asa ng pagliligtas ng Panginoon. Ang mga namatay, ang mga pinabayaan na Israelita ay yung mga mapagduda sa ating Panginoon. Yung hindi kinikilala ang Diyos na siya lang ang Diyos at hindi dapat ipaamin sa ibang Diyos. Doon pa naman galit na galit ang Diyos. Yung tayo ay magkakaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. So sa mga talatang yan na binasa natin, sabi ang Panginoon kay Isaiah, kanino natin siya pwedeng itulad o iparis? Bakit sinabi ng Panginoon? Dahil madaming tao kung kani-kanino tinutulad ang Diyos. Gaya po ng kanyang bayan. Sa Isaiah chapter 40, verse 18 and 20, sabi dito, kanino ninyo itutulad ang Diyos, sabi ni Isaiah. O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Ang larawang inanyuan na binubog ng pambububog at binabalot ng ginto ng platero at binubuan ng mga pilak na pintas. Siyang napakadukha sa gayong alay ay pumipili ng isang punong kahoy na hindi malalapok. Siya'y humahanap sa ganang kanya ng isang biyasang manggagawa upang ihanda ang larawang inanyuan na hindi makikilos. Mga kapatid, sangayon sa talata, sabi ni Isaiah, kahit pa iwangis ang Diyos o ang Panginoon sa mga Diyos-Diyosan na ginawa ng tao, na kahit pa napakahusay ng pagkagawa nito at pinakamagaling na manggagawa, manglilino o pinakamagaling na platero ang gumawa ng iyon sa kanilang mga Diyos-Diyosan, hindi pa rin sila tunay na Diyos. Diba, napakalungkot dahil ito lang nakaraan. Talagang sikat ang Baliwag City na po yan, na television pa yan sa ABS-CBN, GMA7 na dati hindi. Pero ngayon sikat ang Baliwag City dahil sa pagtatanghal ng prosesyon na pagmahal na araw. Tayo daw ang pinaka-longest prosesyon sa buong Pilipinas. At syempre, pride yan ng ating bayan. Pero hindi yan pride ng ating Diyos. Nakakalungkot. Napakadami ng tao na baka nga isa sa atin ay nabigood at namunood ang prosesyon. Mga kapatid, na hindi na natin kinonsider ang pagiging mananampalataya natin. O mga kapatid, nagpaparimay sa atin ito na hindi yun ang tunay na Diyos. Hindi matutulad doon ang tunay na Diyos. Kahit pa sabihin ng mga tao na hindi nila sinasamba yun, dahil hindi naman Diyos yun. Pero sa kanilang aplikasyon ay pinapadala nila
aming pinaniniwalaan at sinasampalatayan ng paniniwala. Nagsamba pa rin yun sa maling paniniwala Diyos. Mga kapatid, ang mga Diyos-Diyosan, gaya po ng sinabi ni Isaiah dito sa Israel na naging tos ng kanilang pagkakabihay dahil sa kanilang hindi pagtitiwala sa tunay na Diyos at gumawa sila ng ibang Diyos, ay pinakilala nila na hindi sila kayang patawarin ng mga Diyos na ginawa nila kung ikukumpara sa Diyos na tunay na walang mga katulad na kayang magpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Alam niyo po, yung oras na ginawa ng isang tao, ng mga tao sa kakapanood ng prosesyon o yung mga gumawa ng mga ributo para iprosesyon, dumugol ng malaking halaga. Naakala nila sa pamamagitan ng kahit konti mapapatawag sila ng Diyos? No! Na hindi kayang patawarin sila ng mga Diyos-Diyosan nila kahit pa magpubos sila ng maraming pera o kaya magpubos sila ng matagal na maghihintay para nang matapos ang prosesyon, hindi pa rin sila mapapatawad kahit konti ng kanilang mga kasalanan. Ang Diyos lang ang makakapagpatawad ng lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang butong na anak na si Kristo. No? Siya lang ang makapagpapatawad sa atin. Kaya nga, binalikan yan ni Isaiah, no? Pinaremind sa kanila yung kanilang situation. Tignan niyo po yung Isaiah chapter 40, verse 1 and 5, sabi dito, inyong alimin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Magsalita kayong may pag-aliw sa Jerusalem at sigawan ninyo siya na ang kanyang pakikipagdigma ay naganap, na ang kanyang kasamaan, tingnan niyo po, na ang kanyang kasamaan ay ipinatawad sapagkat siya'y tumangga sa kamay ng Panginoon ng iba yung ukol, lahat na kasalanan. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang daan ang Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Kung may dapat iprosesyon, hindi yung tunay na Diyos. Ang dapat iprosesyon, yung walang katulad na Diyos. Sa paanong paraan? Iprosesyon natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo sa mga tao. No, na siya ang nagbigay ng pag-asa, ng pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi dito sa verse 4, bawat ligis ay mataas, at bawat bundok at burol ay mababa, at ang mga bako-bako ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay makapatay. Verse 5, at ang kalwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at makikitang magkakasama ng lahat na tao sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya, no? Tayong lahat dito sa Logos ay mananampalataya. Dapat nakaseparate tayo, nakatubalayin tayo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Dahil tayo yung mga tao na binigyan ng Diyos para tayo ay maging kakaiba sa mga tao hindi pinatawad, na tayo ng mga pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan ay iproklama natin sa ating mga buhay iyon. O mga kapatid, yan ang Diyos natin. Ang Diyos ng Israel na remnant na natira, na naghintay ng pag-asa sa Diyos, Diyos nila Moises na tumulong para tumawid sila, tumawid sila sa dagat, na hinati yung dagat dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At Diyos ni Isaac at ni Abraham at ni Jacob
natin dito sa Logos. I hope naiintindihan ito ng lahat ng mga believers dito at naunawaan din ito ng mga wala pang kasiguraduhan sa kanilang relationship sa ating Panginoon. Mga kapatid, kaya si Isaias, kinilala ang Panginoon na wala siyang katulad. Kaya tama yung mate, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang kakantay sa'yo, di ba? Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Hindi nagbabago ang Diyos natin. Kaya siya walang katulad dahil hindi siya nagbabago. Si Isaias, kinilala ang Panginoon na wala siyang katulad. Alam ni Isaiah na walang pwedeng pumares o tumulad sa Panginoon, mapatao man o mga bagay dito sa lupa. So mga kapatid, sa paanong pagkilala, pinakita ni Isaias ang pagiging walang katulad ng Panginoon. Sa paano ba? Pagkilala, pinakita ni Isaias ang pagiging walang katulad ng Panginoon. Una, sa verse 25 and 26, pinakilala ni Isaiah ng Panginoon na walang katulad sa pagiging makapangyarihan. Ang isang tunay na Diyos, makapangyarihan siya. Amen? Kapag hindi tunay na Diyos, hindi siya makapangyarihan. Yun lang po yun eh. Kaya hindi mo siya pwedeng i-compare sa mga Diyos-Diyosan na nakamulatan natin noon na walang magagawa. Na walang kakayanan para tulungan tayo. So hindi mo masasabing yun ang tunay na Diyos. Kaya Isaiah, malinaw yan na pinakita niya ang pagiging walang katulad ng Panginoon dahil sa pagiging makapangyarihan ng Diyos. Sabi ng verse 25 and 26, kanino nga ninyo itutulad ako upang makaparos ako niya? Sabi ng banal, itingin ninyo inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sino lumikha ng mga ito na tinutuos ang kanilang buko ayon sa bilang na itinawag nila sa pangalan, sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan, ay walang nagkukulang. Ang Panginoon, mga kapatid, ang nagsabi kay Isaiah, kanino natin itutulad siya para maging kapares ng ibang mga Diyos, sabi sa verse 25. Para maging hinahamon tayo ng Diyos, ano? Kung may nakikita ka, parang gano'n, ang sabi ng Panginoon, kung may nakikita ka, na gaya niya, na higit sa kanya, na para sabi ng Panginoon, sige, yan ang sambahin mo. Sige, yun ang paglingkuran mo. Pero kung wala, at hindi yan makakahigit sa Diyos, na makapangyarihan sa lahat, siya ang sambahin mo. Siya ang paglingkuran mo. Ano man yan, ano man ang pinagdadaanan natin. Ano, mga kapatid, ang pagsamba at paglilingkod sa Panginoon, basta pinag-aalayan mo ng panahon at oras, mga kapatid, nang higit sa mga pangyarihang Diyos, yun ang Diyos mo. Ibig sabihin, kapag nag-uubos ka ng higit na mga panahon o oras sa mga bagay, kung i-compare sa Diyos na dapat mong paglingkuran at sambahin, yun ang Diyos mo. Kung sa buhay mo, hindi ka makapanalangin ng kahit man lang isang oras, kung sa devotion time mo. Pero kung makapag-social media ka naman, kalahating araw, kung makaubos ka, may something wrong doon. Hindi po ba? Kung ang iyong ginagawa naman na paglilingkod, talagang napakasipag mo sa iyong mga priorities. Talagang magkakasakit ka, kakatrabaho mo, kumita ka lang ng pera. Pero sa gawain ng Panginoon, hindi ka makita. Hindi ka man lang makapaglingkod. Hindi ka man lang may
nais ng ating Panginoong Diyos na dapat po natin gawin sa Kanya. Mga kapatid, pinapatunayan lamang ng Diyos sa talata na mas higit siya at mas higit siya sa mga Diyos-Diyosan na mayroon siyang kayang gawin. Ang mga Diyos, sabi na binasa natin, na mga gawa sa mga ginto, pilak, bato at kahoy. Yung mga gumawa daw yun, gaya din daw sila noon na walang magagawa. No, yung mga Diyos-Diyosan na ito, sila yung walang magagawa at lahat daw ng tumitiwala sa mga Diyos-Diyosan ay magiging kampad lang din daw sila noon, no, na walang kayang magawa. Sabi ng Panginoon sa awit 115 verse 4 and 8. I-announce nyo na lang po yan at basahin po ninyo. So, mayroon po tayong ipangtatapat na Diyos na katulad sa Diyos na mga pangyarihan na sinasabi ni Isaiah. Mayroon na bang ipangtatapat? Kapatid, talaga ito'y wala. No? Sapagkat ang Diyos na ito'y nag-iisa lang. Kaya nga siya'y walang katulad. Nag-iisa. Maaaring ang asawa ko, bagamat siya'y mahal na mahal ko, at sinasabi ko sa kanya palagi na hindi kita ipagpapalit. No? Maraming pwedeng mangyari na mayroong humilit sa kanya na pwedeng maging dahilan yun para ipagpapalit siya. Diba? Pero dahil faithful lang sa pagmamahal sa kanya, kahit may mas maganda pa sa kanya, may mas mabait pa sa kanya, o kahit na mas may pera sa kanya, pagtapat ang pagmamahal mo sa kanya, hindi mo siya ipagpapalit. Diba? Palagay ko kung ang tunay na Diyos na kilala mo ay gaya ng pagkakilala mo sa mahal mo, hindi mo pagpapalit. Amen. Pangalawa na gusto natin makita dito kung paano pinakilala ni Isaiah sa Diyos. Kaya siya walang katulad. Hindi lang po siya dahil sa pagiging makinig. Kundi pangalawa, sa pagiging makinig. Yan, tingnan niyo po yung verse 27 and 28. Sabi na dito, bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalapasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalam ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalaak o napapagod man, walang makatatarok ng kanyang unawa. Mga kapatid, may dalawang bagay tayo makikita sa talatang ito sa pagiging matuling ng Diyos sa mga naniniwala sa Kanya. Una, napapansin ng Panginoon ang pinagdadaanan. Yung situation ng remnant Israel nang sila po ibihagi ng Babylonia, sila po ay meron pong pag-iyak alagi. Isipin niyo po, kung kayo po ang isa sa mga Israelita na biniyag ng malaking bansa, ikaw yung natira, isa sa mga natira. Walang panahon na hindi ka iiyak para magpakaawa sa Diyos na ikaw ay iligtas niya. Na doon sa kahirapan na nararanasan mo dahil sa pagkabihag ng Babylonia sa kanila. Naririnig ng Diyos yun, yung bawat pag-iyak, yung bawat sakit ng kalooban sa kanila pong dinaranas na paghihirap sa alabang bansa nila, na nakakala nila na ang Diyos ay hindi napapansin ang kanilang kalagayan. Di ba napansin niyo po yun? Yan po yung sabi ng mga Israelite, na akala nila walang alam ng Diyos na nangyayari sa kanila. Tingnan niyo po yung verse 27. Ang daan ko ay lingid sa Panginoon. Sabi po yan ng mga Israelita. Ano ba yung salitang daan?
Yan ay daan na nakikita ng Diyos sa atin, lalo na kung ikaw ay kanyang anak. Mga akala ng bayan ng Diyos, hindi sila pansin ng Panginoon sa kanilang kalagayan. Di ba, minsan nararanasan natin to sa sobrang discouragement, sa sobrang dami ng ating mga nararanasan na mga pagsubok sa buhay natin, na naisip natin bakit tayo pang mga ginagamit sa Diyos at pinuputakti ng maraming problema at mga pagsubok. Ang iniisip natin pagka gano'n, parang hindi ang tao napapansin ng Diyos. No, hindi ba sapat yung mga effort na ginagawa ko na kahit mainit ang panahon, pupunta ka sa mission at kinabukasan ay makaka-high blood ka, 180 o 100 na pupusyaw-pusyaw ka, iniisip mo, Lord, no? Handa naman ako, patinuha mo ko eh. No? O mga kapatid, minsan dumarating sa punto, gaya tayo ng mga remnant Israel, na akala na natin hindi napapansin ng Diyos ang mga kalagayan natin. Kapatid, tandaan niyo po ito, ang Diyos ay gaya ng mga magulang. Para matuto ang kanilang mga anak sa buhay, pinababayaan niya yan para mahirapan. Hindi po ba? Di ba bro, sabi mo nga nag-usap tayo, kung hindi kayo hinayaan ni Nina Rosel sa inyong mga buhay, hindi kayo matututo kung ano ang magiging, kung ano ang buhay na dapat na maging kasanayan ngayon may asawa ka. Nakatulong yun, di ba? Yung mga panahon, sabi nga ng iba, minamagic ka po lang, naalala ko tuloy si Inang Pilar, yung beefsteak, yung toyo lang, at saka kalamansi at sibuyas, pero walang steak. Hindi, yun, hindi pork steak yun, o fish steak yun, dapat onion steak, dapat gano'n, pero dahil doon natututo. No? Mga kapatid, akala natin, yung lahat ng pinagdadaanan natin ng hirap, yung lahat ng pinagdadaanan natin mga hardship sa buhay, akala lang natin hindi napapansin ng Diyos yung sitwasyon ng buhay natin. Sa tuwing umiiyak ka lang hindi siya. Sa tuwing nararamdaman ng Panginoon na need mo siya, naririnig niya yun. Naririnig ng Panginoon ang kanyang bayan nang siya po nang sila po ay umiiyak at nagdadalamhati sa kanilang Panginoon, sa kanilang kalagayan. Sila po ay humihingi ng tulong, pero matagal dumating ang tulong ng Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, dahil ang Diyos ay matalino sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, nangyayari sa buhay ng mga taga-Israelita ang gayong bagay dahil ang gusto ng Panginoon ay magtiwala sila sa Kanya. Yun lang yun. Kaya nga yung mga hindi nabuhay, sila yung mga hindi nagtiwala sa Diyos. Pero sila mga nabuhay, pinapakita ng Diyos, o ayan, binuhay ko kayo, dapat magtiwala kayo sa akin. No? Dahil ako ang Diyos na walang katulad kung ipapanis sa mga Diyos-Diyosan na ginawa ninyo para iparis sa akin. Alam niyo, si Ari David merong binanggit dyan sa Awit 37 verse 5. Sabi dito ng Awit 37 verse 5, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Yan ang encouragement ni David. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Mga kapatid, ano ba ang iyong estado o kalagayan sa iyong buhay? Sabi ni Haring David, ihabilin mo yan sa Panginoon. Cast your burden upon the Lord. Minsan kinikilala kasi ng maraming tao na parang ba siya yung Diyos sa sarili niya. Na kahit alam niya hindi niya kaya, pipilitin niya pa rin na parang kayang-kaya niya. No, hindi po gano'n. Pag hindi niya na kaya, surrender mo sa Diyos. Ihabilin mo na sa ating
Panginoon. Sabi dito, tumuwala ka na naman sa Kanya. At ang lahat ng tumitiwala sa Kanya na dapat, may positibong pagtanaw. Ang sabi dito, at Kanyang papangyayarihin. Lahat ng iyong sinurrender sa Panginoon, pinabiling sa Panginoon, at tiniwala mo sa Kanya yan, ang sabi ni Hari David, ang Diyos ang mga pangyayari sa lahat ng iyong pinagkatiwala sa Kanya. Ang tungkulin natin, mga kapatid, magtiwala sa Panginoon. No, sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, maginhawa ka man, no, o naghihirap ka man, sa iyong pinagdadaanan, ang tungkulin natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen po. Nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon? Amen. Pangalawa, hindi lang napapansin ng Panginoon ang pinagdadaanan nila o pinagdadaanan mo. Alam ng Panginoon ang Kanyang gagawin sa pinagdadaanan mo. Hindi tayo ang gagawa ng paraan sa pinagdadaanan natin. Ang Diyos ang gagawa ng way doon sa pinagdadaanan natin. Yun po yung tamang tamang dapat natin gawin. Sabi sa verse 28, hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalaman ng mga wakas ng lupa, hindi nagdadata o napapagod man, walang makatatarok ng Kanyang unawa. Mga kapatid, alam niyo po, itong talatang ito ay pagtutuwid ni Isaiah sa bayan ng Diyos na mareklamo. Alam natin ang history. Ang Israelita ay mareklamo. At kalikasan na natin, nature na natin, ang may ganitong klase ng karakter, mareklamo tayo. Hindi mo ba? Meron na nga tayong maayos na situation sa buhay, hindi pa rin tayo nasasatisfy. Kumikita na nga tayo sa trabaho natin, pero bakit parang hindi pa rin tayo nasisiyahan, hindi pa rin tayo natutuwa doon at naghahanap pa tayo umas. At nagreklamo pa tayo na nakakapagod, nakakapanlata, sa buhay nito. Nakita ko rin sa talata, tayo napapagod, pero ang Diyos ay hindi. Mga kapatid, pagtutuwid po ito sa kanila, nakakalimutan nila ang katangian ng Diyos na ito, na ang Diyos ay matulungin. Kaya pinalimay sa kanila hindi mo baga alam, nalalaman, o hindi mo ba narinig? Kung bago ka pa lang sa Israelita, hindi mo ba alam ang ginawa ng Diyos sa iyong mga magulang? Hindi mo ba alam na ang Diyos na pinaniniwalaan ng ating mga magulang na gusto ng Diyos na paniwalaan mo rin ang siyang lumalang ng lahat ng mga bagay? Hindi mo ba alam yun? Parang ganun parang pinapaalala rin sa atin ito, mga kapatid, parang wala ba kayong alam sa nangyayari sa ginawa ng Diyos? Siya lang naman ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa. Siya lang naman yun. Nakakalimutan ng bayang Israel yun. Nakakalimutan din natin, mga kapatid, na ang Diyos ay walang hanggan. At sinabing walang hanggan, walang katapusan. Hindi nagbabago. Hindi gaya ng mga Diyos-Diyosa ng mga tao na temporary, yung mga gumawa ng sariling Diyos, ang tao para sa kanilang sarili. Pero ang Diyos, mga kapatid, walang gumawa sa Kanya. Kasi yan ang ang debate, bakit umiral ang Diyos? Wala bang gumawa sa Diyos? Malinaw. Mga kapatid, wala pang lahat ng mga bagay, may Diyos na. Sino gagawa sa Diyos? Wala. Kaya wala siyang katulad. Kung i-compare sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng tao. Ayaw mo ba sa Diyos na yun, mga kapatid? Kaya ang encouragement ko po sa bawat sa atin, huwag mong ipagpalit ang Diyos na walang hanggan sa temporal na pwedeng maging Diyos mo. Kaya ng pagpapahalaga mo sa pera, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa sarili mo. Lagi mo ito na relate sa positive ito, mga kapatid, na hindi masama
i-compare sa Kanya. Sa kahit na sino mang nilalang sa daigdig na ito. Mga kapatid, pansinin mo, kaya ka napapagod at minsan nawawalan ka ng gana sa Diyos. Kapag nagkakaproblema ka na sa pamilya mo, sa trabaho mo, kapag nagkakaproblema ka na sa pera, kasi alam mo kung bakit, mas pinapahalaga mo yun kaysa sa Diyos. Kaya napapagod ka, kaya nantatata ka, kaya ka nawawalan ng gana magpunta sa gawain. Pero ang Diyos, mga kapatid, dahil siya'y matulungin mo, hindi siya gaya ng mga Diyos mo na yan. No? Kasi, ang Diyos, hindi siya nagpagod sa'yo. Hindi siya naglalata sa'yo para sustinahan ang mga pangangailangan mo para tulungan ka. Nakalimutan niya ng bayan ng Diyos eh. Na yung bayan ng Diyos, mga kapatid, gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Yung Diyos na gaya ng Diyos at ng sanlibutan nito. Na hindi kayang gawin ng kanilang mga ginawang Diyos o lutasin ang mga problema ng bayan ng Diyos. Mga kapatid, sa mga maliliit nating problema, tandaan mo yan. Kapag ka nasa Diyos ka, sisimulan yan. Pag sinabing sisi, di ba, parang ano lang yan, hindi gaanong masakit, hindi gaanong malaking problema yan sa ating Panginoong Diyos. Maliit na bagay lang yan. Kung paano nga mga kapatid, isipin nyo, kung paano nga yung malaking mundo, ito ay nagawa niya na hindi siya naglakas, hindi siya napagod man, hindi niya kaya tayong tulungan. Kung napakalit lang naman yung problema mo sa ipukumpay sa napakalaking mundo na ginawa niya. Hindi po ba? Kaya mapagkakatiwalahan mo ang Diyos kapag ka humingi ka ng tulong sa Kanya. Pero problema, mga kapatid, hindi ito nakita ng maraming mga tao. No? Pero kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, kung ikaw ay nasa Panginoon, mga kapatid, tandaan mo ito, yung favor ng Diyos ay nasa atin na. Kung ikaw ay nasa Panginoon, Kristo. Alam nyo, hindi yan nauunawa ng maraming tao kasi hindi naman talaga natin kaya unawain na isipin kung ano ang iniisip ng Diyos. Diba? Sabi sa verse 28, walang makatatarok sa kanyang unawa. So, bakit ako? Bakit ikaw ang tinutulungan ng Diyos? Bakit hindi ang lahat? No? Bakit ang Diyos? Bakit ang Diyos, yung mga Israelitang namatay, hindi niya tinulungan? At yung mga binuhay niya, yun ang kanyang tinulungan. Parang pag inisip natin, parang ang Diyos, hindi yata pera sa kanyang bayan. No? Kung isa sa mga pamilya ko namatay doon, baka isa rin sa nalareklamo ko, Panginoon, bakit naman yung pinakamahal kong asawa ang ginawa mo sa akin? Hindi na lang yung asawa ng kapitbahay mo. Wala namang silbi yun. Di ba? Minsan iniisip natin yun. No? Kasi nga, iba ang isip ng Diyos kumpara sa isip natin bilang tao. Hindi natin talaga kayang unawain yun. Bakit ako? Bakit ikaw ang tinutulungan ng Diyos? Kasi tayo ay gaya ng bayan ng Diyos na nalagip. Na natira. Yung nalagip at yung natira, sila yung nagtiwala sa Diyos. Tayo, sa panahon natin ngayon, ang Israel sa spiritual na nagtiwala kay Kristo. At kung nagtitiwala ka sa Kanya, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa iyo yung pangako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Tutulungan ka ng Diyos. Amen po. Yun yung masarap kasi alam mo yung Diyos na tinatawagan mo, powerful. No? Powerful at yung karakter niya, hindi nagbabago. No? Perfect siya sa kanyang pagiging matulungin. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng Israel tinulungan ng Diyos at hindi lahat ng tao tinulungan ng Diyos para maligtas. Sila, kundi yung mga sumampalataya lamang sa Diyos at yung mga sumampalataya lamang kay Kristo.
Tingnan niyo po yung Roma 10:11-13. Sabi dito, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na nasa kanya ay nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Kita na natin doon, ang lahat daw na sa kanya ay nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Well, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego. Sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat at mayaman siya sa lahat. At sa kanya ay nagsisitawag. Mga kapatid, tingnan niyo po yung mga binibig kong salita. No, ang Panginoon daw ay Panginoon ng lahat at mayaman daw siya sa lahat. Ng kanino? Kaninong lahat yun? Na sa kanya ay nagsisitawag. Ang tanong, tumatawag ka ba sa Panginoon? Ang remnant, kaya pinansin ng Diyos ang daig nila, tumatawag sila eh. Pangalawa, sumasampalataya ka ba sa Panginoon? Kung sumasampalataya ka sa Panginoon, isa ka sa tinatawag na Griego na ngayon ay ibinilang bilang kanyang bayang Israel, spiritual sa panahon natin ngayon. Kasi sa panahon po natin ngayon, kung alam po natin ang history, wala na pong pure na Hudyo. Tama po ba ako doon ang kasi nagsipamalat na ang lahat ng mga lahi at wala nang purong Hudyo ngayon. So ngayon, ang purong Hudyo na lang po ngayon ay yung tinatawag na na-convert sa spiritual nation. Yon ay ang bawat mga tao, Hudyo man yan o Griego na sumampalataya kay Kristo. Sila ngayon ang tinatawag na nation Israel sa New Covenant. So mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, ikaw ngayon ang kanyang bayan. At kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, yung pangako niya, mararanasan mo. Ano yun? Yung kanyang tulong at yung kanyang pagliligtas. Sabi nga din ito, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Ito po sa pinakamagandang balita. Sa oras na lumapit ka sa Panginoon, tumawag ka sa Panginoon, sumampalataya ka sa Panginoon, sabi ng binasa natin, hindi na raw ipapahiya ng Diyos. Kanina po, pinagpunta dito, pero wala ko ako eh. Tinawag ako eh. Parang kilala niya ako eh. Diyan po kasi Pastor Ian, wala akong tawag dito. Bakit po ako po? Kasi po Pastor, hindi po ako nagtulong eh. Dahil may dala naman eh, yung papel. Kasi yung kapatid ko, ganito. Sabi ko, sa totoo lang po ako, wala po akong may bibigay na tulong sa inyo. Gusto niyo po yung wallet ko, bigay ko na lang po sa inyo. Kung nakita ko yung laman ng wallet ko, nakalagay po dun yung handship. Sabi ko, masensya lang po kayo, sa totoo lang po. Kahit po pumunta kayo dito ng mayroong tao, hindi rin mo namin po yung matulog. Tapos yung college ko siya, sabi ko, tandaan niyo po ito, hindi lahat ng gusto niyong lapitan na kahit pa mo simbahan niya, makakaasa kayong tutulungan niya. Sabi ko, sana naiintindihan niyo kung saan po ako nagkakaroon. Kasi po, importanteng malaman ko rin kung may pera ako, kahit pa paano, bibigyan kita, sabi ko sa kanya. Pero alam natin na mahirap para sa isang tao na humili ka ng tulong pero hindi siya. Nakuha niyo po yun. Yun po yung totoo. Yun yung sabi ko sa kanya. Pero alam niyo, sa Diyos, hindi mahirap tulungan tayo dahil kilala na tayo. Ang isang tao lumalapit sa Panginoon, nakilala niya, hindi niya yung nire-reject. Kasi kilala niya eh. Kung tayo man na tao, pag may humingi ng tulong sa atin, lalo na kadula-dula eh, kung tulungan mo ba yun? Hindi ko ba hindi? So, ayun po yung katotohanan na ito na sinasabi ko sa akin na so mga kapatid, kung hindi pa maliwanag sa ito yung gospel, sana ipag-pray mo na
yung trust mo kay God. Kahit mahirap yung situation ng buhay mo, yung kalagayan mo. Kung kinakailangan, i-give up mo ito para sa kaligtasan mo. Dahil nakikita mo, dadanas ka ng mas matinding problema kapag hindi mo i-believe up yung sin mo kay God. No? At hindi mo pinagkatiwala sa Kanya na tutulungan ka niya alang-alang sa kaligtasan niya. Mga kapatid. No? Hindi ka makakaalis sa ganyang klase ng situation ng buhay na mapapagod ka, manilala ka dahil sa kawalan mo. Nakakapagod ko. Pangatlo at ang panghuli, paano ko pinakilala ni Isaias ang Diyos ay wala na siya. Hindi lang yan sa pagiging makapangyarihan, sa pagiging matulungin, ang Diyos ay mapagbiyaya. Sa pagiging mapagbiyaya. Tingnan niyo po yung verse 29. Siya yung nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinanagana niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay mandadala at mapapagod at ang mga binata ay lubos ng mga bubuhay. Ngunit sila na naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y kaya ilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mamihina. Napansin niyo po yung unang bunga na bakit sa 29, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahihina. So, kita ho natin sa talata na ang Diyos ay mapagbiyaya sa mga mahihina. Kung tinitignan natin na tayo ay mahina dahil sa ating situation sa buhay na dahil sa mga kasalanan na gagawa natin sa ating Panginoon, ang sabi ng Diyos, siya daw po ay mapagbiyaya sa mga ito. At ito'y pangako ng Diyos, mga kapatid. Kaya naibigay ng bugtong na anak sa atin para po tayo mga mamahihina ay mamatay para doon, sabi ng Romans chapter 5 verse 6, sapagkat na tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Mga kapatid, tingnan niyo po, ang Diyos ang nagpapalakas sa mga mananampalatayang nangihina. Napapagod ka na ba bilang nanlalatakan na ba? Parang nawawalan ka na ng hope dahil sa situation ng buhay mo. Napakalinaw po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. Ang Diyos ang nagpapaalala sa atin na tayo mga nanghihina bilang mga anak niya, bilang bayan ng Diyos, panalaganahin niya ulit yung kalakasan natin. Kaya walang Kristiyano ang nagpapatuloy sa pagpapakahina. Walang Kristiyano na, opo, aminado naman tayo kahit mananampalataya ka, mapapagod ka talaga ng panghihina. Minsan nga talaga na gagawa natin ang hindi ko makapagpatuloy sa gawain spiritual kasi nadadala tayo ng mga sitwasyon ng buhay natin. Pero, hindi sa mga totoong mananampalataya na hindi siya magpapanumbalik sa Diyos para lumakas. Walang Kristiyano na kapag kanang hina ay magpapatuloy ng magpakamatay para hindi lumakas sa kanilang pananampalataya. Naniniwala din po tayo na walang Kristiyano na nanghina na hindi bumalik sa Diyos para lumakas. Amen. Kaya kung Kristiyano at nanghina, pinababalik ka ng Diyos para muli kang lumakas sa Kanya. Hindi kasi kita kayang bigyan ng lakas sa spiritual. Kasi hindi ako ang source nun. Ang source nun wala iba kundi ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Kung nanghihina ka na, lapit ka lang sa Diyos. Lapit ka lang kay Kristo. Kasi siya yung nagpapalakindi ng lakas sa mga nanghihina sa atin. Kaya nga sabi dyan ni Isaiah sa 31, at nang walang kapangyarihan ay pinanalaganan niya sa kalakasan. Mga kapatid, dumadating sa punto ng buhay natin yan bilang
kagagayan bilang tao. Tingnan niyo po yung 2 Corinthians 12:8-9, sabi niya, tungkol dito ay makakatlo akong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Kaya bagkus akong magpapapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang mananawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Mga kapatid, ano yung nakita natin na ginawa ni Pablo sa talata noong panahon na siya ay mahina. Lumayo ba siya sa Panginoon? Tignan niyo po yung talata. Hindi po. Anong ginawa niya? Sabi niya, siya ay nagpuri sa Diyos. Pagpupuri lang ba? Dahil ang reason, sabi kasi ni Pastor, pagka nangihina, magpuri. Hindi. Hindi dahil sinabi ko lang, kundi dahil yun ay nararapat na gawin mo para sa Diyos. Mga kapatid, yun yung response ni Pablo sa kanyang sitwasyon sa buhay. Nagpuri sa Diyos na may malaking galak sa kanyang kahinaan. Kung nangihina ka na, punta ka lang kay Lord na mayroon pong kagalakan ng puso. Hindi yung dahil may kailangan ka, kailangan mo ng tulong ng Diyos para bang obligasyon ng Diyos at tuwing mahina ka, dapat pumunta ka ng simbahan. Hindi. Dapat magkaroon ka ng joy. No, sa tuwing nangihina ka, alam mo, ang lalapitan mo, may kagalakan ng puso mo, nalalapit ka sa Diyos dahil alam mo na siya ay matulungin na, makapangyarihan at makabilang ka. Mga kapatid, nakita mo natin na dahil doon ang kapangyarihan ni Kristo ay po ay nanahan sa kanya. Mga kapatid, nangihina tayo sa pinagdadaanan natin. Nawawala daw tayo ng gana para magpatuloy dahil mahina tayo. Totoo, natural lang yan. Dahil mismo si Isaiah may sabi sa verse 30, pati ng mga kabinata ay naglalata at mapapagod, at ang mga binata ay lubos ng mga binubuan. Ano yung ibig sabihin nito? Ang kalakasan natin ay mawawala. Manlalata tayo, mapapagod tayo, lilipas ang kalakasan natin gaya ng ating kabataan. Tayo mawawala na ng kakayanan ng mga kilos o makapag-perform tulad ng kabataan. Napansin niyo po yan natin kay Pastor Ludeng dito ba? Pastor Ludeng, dati yung nakasip, ang tikas. Pero kung nagkasakit po siya at hindi nagaya ng kanyang kabataan, wala na. Dito ba? Nawala na yung takas. Ganun din po ako nung nagpapalibay tayo, hindi ko ako dito pagka nag-pre-contact kasi may araw, sabi ko sa akin ko, ganito ako ng pasok. Hirap na hirap sa akin yung mga kalaban mo. Bro, tsaka kung saan ako dumadayo. Pagka may opportunity ng basketball, pupunta ako doon. Natalag niyo po ba sa magbabasketball today, ginagawa ko yung hanap buhay. Dumadayo ako para pumunta. Kasi alam mo sa sarili ko, malakas ako No, pero nung tumutong na po ako sa edad ng ganito, na-realize ko, yung ginagawa ni Nico nung araw, malayo sa akin. Pero nung inisip ko, hindi ko na kaya ngayon na. So, tatakbo ko ng 2 beses. Hindi na. Kasi nga, natural na nawawala yung lakas natin. Totoo po yun. Mga kapatid, paano kung hindi ka na pumawala na sa iyo yung lakas? Hahanapin mo pa ang Diyos para sa kanya ang pumawala ng kalakasan. Mga kapatid, kaya tama ang sabi ni Isaiah, ang pagkasanaan natin sa buhay na ito ay ilang. Sabi sa pamalitan. Ngunit, silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Yan po. Sila ay pahingilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay magsisitakbo at hindi makapapagod. Sila ay magsisilakad at hindi mamihina. Napansin niyo po yung silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sa English, sinabi diyan, wait upon. Na ibig sabihin maghintay para sa tulong ng Panginoon. Sa anumang mga nasa kalagayan, nasa
kapag hamakalman, kapag nangangailangan ka ng tulong, no, hinihintay mo yun para sa Panginoon dahil umaasa ka sa Kanya na tutulungan ka niya. Yun yung nagpapalibagong sigla sa atin. Kaya nga po ang isang believer o Kristiyano na malapit na mamatay dahil patay na o wala nang silbi ang kanyang katawan para bumilos at magsumigla. Pero kung ang kanyang pag-asa sa Diyos, nabubuhay yung kanyang kasiglahan sa kanyang pag-asa sa Diyos, na alam niya na sa kanyang paghihintay, ay tutulungan siya ng ating Panginoon. Darating sa puso ng buhay natin na bawal tayo ng lakas. Pero gusto ko kami ng college na magagi mong hintayin ang Panginoon. Siya yung maging pag-asa. Hindi ang sino man, hindi kung ano man ang meron ka. Ang maging pag-asa nila, walang iba kundi ang walang katulad na Diyos. Kaya ng pag-asa ng mga Israelitang nalabig, nabilanggo dahil sa pagkakabiyak sa kanilang nakalaking bansa. Wala ulit silang pag-asa na maliligtas, kundi sa pag-asa liligtas sila ng Panginoon. Ngayon po, yun ang ating pag-asa. Yung pag-asa natin na ililigtas tayo ng Panginoon. Tayo po ito ngayon, tayo po ay umako sa Panginoon. Panginoon, pinupuri po namin kayo. Nagkakasalamat kami sa inyo dahil tunay nga po na walang pwedeng itulad kami sa inyo na makapangyarihan ng Diyos, matulungin na Diyos at mapagbiyaya ng Diyos. Lahat na pwede po namin gawin para isipin namin yung mga bagay o tao na pwedeng tumulong sa amin ay hindi magiging katulad ka na sa tuwing kami lalapit sa iyo, hindi mo kami tatanggihan. Sa tingin namin ay imposible, pero sa iyo ay walang imposible. Sa tingin namin, Panginoon, na pinabaga na sa dami ng aming mga nagawang kasalanan sa inyo, maraming hindi niyo po kami pansinin at hindi niyo po bigyan ng pag-ukot ng aming hindi ko pagkukulan kasi nag-amin namin sa inyo pagkukulan hindi ako kaya ng mga tao o bagay sa sarili Panginoon na hindi ko kayang gawin ang ipakita ang iyong pagiging pagiging walang katulad sa amin ng Diyos. Lord, hindi ko po alam ang mga situation ng buhay ng aming mga kapatid. Nakikita niyo po yan, alam niyo po yan. I pray na kayo po ang Diyos ang magbigay po ng encouragement sa mga salita po ninyo. Dalangin ko po yung nakatulong ito, mas lalo po itong nakapagpaigit para mas lalo pa po silang umasa at lumapit po sila. Salamat po sa mga salita po ninyo. At patuloy niyo po i-bless sa bawat isa sa amin, lalo na po ang iglesia ko. Kayo po ang patuloy na matakal at mabigyan namin ng pataasa sa pagdating. Salamat po. Inabalik ko po ang lahat ng sa inyo na may pagpapasalamat po sa pangalan ko ng Panginoon Jesus.